Ikapitong Kabanata. Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ayon sa paghatol ninyo sa iba. Susukatin kayo ayon sa panukat ninyo sa iba. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pang balingan nila at sakmalin. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yun. Humingi kayo, at kayo'y bibigyan. Humanap kayo, at inyong matatagpuan. Kumatok kayo, at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat tatanggap ang bawat humihingi. Makakakita ang bawat naghahanap, at pagbubuksan ang bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang bawat humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta sa kanilang mga gawa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mahilig gumawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga aral kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang mga turong ito, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan,
hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan.